Meron pong viral video ngayon si Miss Rosana Roses, no? Si Osang, isa pong magaling na artista at isang masasabi po nating may pinakamagandang mukha sa daigdig ng showbiz. Meron po siyang sinabi, totoo po yung sinabi niya, pag wala kang pera at saka pag wala kang work, kawawa ka sapagkat aapi-apihin ka. At ang mga kamag-anak mo, imbis na tulungan ka, hindi ka raw tutulungan, sabi niya. So mahalaga raw may pera ka at saka may work ka. Agree po ako doon. Pero may gusto po akong sabihin sa inyo, if you belong to Jesus, mararanasan mo talaga yung hindi kanya pinababayaan. Mas totoo pa rin, or should I say, ang totoo pa rin talaga sa akin, yung mga pangako ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga believers. Okay, hindi ko po alam kung si Miss Rosana Roses ay isang born again Christian, pero kasi kung ang pananaw mo talaga ay ganon, pananaw pa rin siya ng daigdig na kapag wala kang pera, kawawa ka. Totoo po yun. Totoo rin po yung sinabi niya. Sa mata po ng daigdig, ganon po talaga. Actually, ganito po, may kukwento po ako sa inyo. Isang dating mayamang pamilya na kilala po namin. Dati po silang ginagalang, and then, alam nyo, nakakalungkot, namatay po yung parents nila. Siyempre, yung mga bata, yung mga naiwan, di naman po ganun kagaling sa pera, sa pag-handle ng mga finances. Hindi po maganda yung kinahinatnan. Pero kung Kristiyano ka, maaawa ka sa mga taong ito. Nakakaawa po talaga. At ang panalangin ko, Lord, sana huwag mong pabayaan sila kuya ganito tsaka sila kuya ganon. Kasi malapit po talaga sa family po namin sila. Knowing na ganon po ang nangyari. Hindi ko po alam kung nag-abroad na po yung isa. At least doon pwede siyang bumangon. Di po ba kasama family po niya. Hirap po talaga. Kung titignan mo sa perspektibo ng mundo, mahirap po talaga pag wala kang pera. Dati kang ginagalang ngayon, parang hindi ka na pinapansin. Hindi ka na rin naaalala kung may mga events. Hindi ka na rin naaalala kung mayroong mga gatherings na mga altas sa syudad sa inyong lugar. Actually, sinabi po nila sa amin yan. Dati ini-invite kami sa mga grand reunions. Hindi na. Actually, may nagre-remind na nga lang. Si ano pala, klase pala natin. Tapos parang dead ma lang daw yung mga ibang. Yeah, sabi niya, pag gano'n naman, din naman kami pupunta. Sabi ng mga anak sa amin. Kasi wala na nga sila mga magulang. Diba? So, it's so sad. I think 5 years ago, nakausap pa namin sila. Oo, halos maiyak-iyak siya sa mga nangyari sa buhay nila. And during that time, may plano na siyang mag-Amerika. And I hope natuloy po siya. No? Doon ko po naalala kasi yung pag walang pera sa mundong ito, sa standard ng mundong ito, kakawawain ka talaga. Nakita po ninyo, ang mundo, tumitingin talaga sa kung anong meron ka. Diba? Tumitingin din lalo na kung anong itsura mo. Tumitingin din kung anong height mo. So, ako nagpapasalamat. 5'10 po ako. O 5'11. Hindi po ba? Hindi lang po ako nakikita kasi wala akong plano. Pero, siguro dahil medyo Spanish looking si Lolo, okay naman po ako in Jesus' name. Yun, yung gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang Panginoon po natin hindi po magpapabaya regardless na kahit ano pa yan. Okay? Basta iisipin po natin, believer po tayo. Ginawan ko ng vlog kasi sabi ko, tama po tama po talaga. Sabi ko, pero mas gusto kong i-push o idiin yung katotohanan na, sandali, we belong to Jesus. Diba? Kahit nakarinig akong ganon, alam mo, maski believer ka, pag nakarinig ka ng ganon, parang malulungkot ka rin. Kasi katotohanan siya ng mundo. Pero tandaan po ninyo, meron po akong gagawin vlog, hindi ko pa magagawa sa sobrang init ng panahon kasi dapat maayos ko siya magagawa. Ito po tungkol sa success. Itong gusto ko sabihin, success is Jesus. Jesus is success. Ayan, abangan po natin yan. At sa ngayon po, gusto ko po i-rest assured kayo bilang mga believers ni Jesus. Bagamat tama yung sinabi ni Miss Rosana Roses, agree ako 100%. Pero mas titingin pa rin ako sa mga pangako ni Lord Jesus para sa atin. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito, subscribe na po kayo. Share the video, share Jesus in His love. Thank you, and Jesus truly loves us all.